Ngayong na-eliminate na itong Converge Fiber Excess ay mukhang willing na sila na makipag-trade dito sa San Miguel Beer. Ang balita kasi ngayon, gusto ng Converge na mapalakas yung lineup nila at mas malayo ang marating sa mga susunod na conference, kaya payag na sila makipag-trade dito sa SMB at parang ganyan nga ang mangyayari. Sa ngayon, itong San Miguel Beer ay kinukonsidera daw na kunin mula dito sa Converge Fiber Excess itong si Shawnee Winston o kaya naman itong si Alex Stockton. Pero mukhang mas kursunada ng San Miguel Beer itong si Alex Stockton. At ang tanong na lamang ay kung sino ang i-offer na kapalit. Kung sakali na mapunta itong si Alex Stockton dito sa San Miguel Beer, ang laking bagay niyan talaga. Dahil unang-una mapapabata yung lineup ng SMB. Pangalawa, itong si Stockton ay solid na two-way player. Hindi lang yan magaling umiscore, yan din ay mahusay pagdating dito sa depensa. Kaya malaki may itulong yan dito sa San Miguel kung siya ay mapunta nga sa kanilang lineup. Dito rin natin makikita talaga na itong San Miguel magiging isa dito sa mga mas bata at mas athletic na teams kung makuha nila itong si Alex Stockton mula dito sa Converge Fiber Excess. Sa ngayon, pinag-uusapan pa ay kung sino ang pwedeng i-offer ng SMB. Marami naman diyang mga players ng San Miguel na pwedeng i-trade at pag-uusapan na lang nila ng Converge kung sino. Ang importante dito, kailangan makuha ng San Miguel Beer itong si Alex Stockton para naman mas lumakas yung kanilang lineup at magkaroon sila nung tinatawag na youth movement. Dahil nakita natin itong Ginebra, Converge, Rain or Shine, mga bumabata na yung lineup. Kaya itong San Miguel Beer, kinakailangan gawin din yan kung gusto nilang makabawi at makasabay dito sa mga ibang team sa PBA. Dito si Alex Stockton, magiging isa yan doon sa mga integral o importanteng parte ng San Miguel kapag ito ay nalipat na sa kanilang lineup. Ito ngayong Barangay Ginebra ay alam nating nagre-ready dito sa semifinal matchup nila kontra dito sa Northport Batangier. Pero ang management ng koponan ni Coach Tim Cone ay nakahanap na ng isa pang guard na idadagdag dito sa kanilang lineup para masiguro na sila ay magkaroon ng mas malakas at mas mabilis na tinatawag na sabihin na nating pagprogreso sa pag-alis dito sa mga matatanda na player na hindi ginagamit ni Coach Tim Cone at pagdagdag sa mga panibago. Kabilang dito sa gustong kunin daw ng Barangay Ginebra ngayon ay ang 6'7" guard na si Taylor Statham. Dahil yan ang kinakailangan ng Barangay Ginebra na sabihin na natin pwedeng pumalit dito kay Jeremiah Gray. Itong si Jeremiah Gray, alam natin wingman yan. Yun nga lang dahil injury prone, nakita naman ninyo hindi pa nagagamit hanggang sa ngayon kahit clear to play na. Kaya sa susunod na mga panahon, mga susunod na araw o linggo, asahan natin na magkakaroon ng negotiation sa Barangay Ginebra para makuha na itong si Taylor Statham. Pag yan ay sumali sa draft, malamang kunin ng Ginebra yung pick nitong Terra Firma o kaya ng Phoenix. Depende yan kung anong magiging posisyon ni Statham dito sa draft. Kung sakaling mang hindi makuha ng Ginebra directly sa pamamagitan ng draft itong si Taylor Statham, ay willing sila na makipag-trade para siya ay mapunta lamang dito sa lineup nila. Dahil mukhang itong si Statham ang pinipili ng Barangay Ginebra na papalit dito sa pwesto nitong si Bon Pesumal na malamang ay ma-trade na. O di kaya naman itong si Jeremiah Gray kung sakasakali na itong si Gray ay maging injury prone pa rin. Siyempre, pag-aaralan muna ng Ginebra at i-evaluate nila yung performance ni Gray kapag ito'y nakapaglaro na. Pero para sigurado, gusto na rin nilang kunin si Statham para kung sakali nga na ito si Jeremiah Gray ay injured, meron sila at least nakapalit na ready. Itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay kinukonsidera ang isang blockbuster trade dito sa NLEX Road Warriors. Parehong na-eliminate ang maaga ang mga dalawang koponan kaya hindi na nakagugulat na sila ay gagawa ng paraan para magkaroon ng improvement dito sa kanilang roster. At ang isa daw doon sa nakikita ngayon ng mga insider sa kampo ng Magnolia na pwede nilang gawin ay baka hilingin na itong si Robert Bolick mula dito sa NLEX Road Warriors at ang ipapalit ay si Paul Lee. Blockbuster trade ito kung sakasakaling matuloy at alam naman natin na walang imposible pagdating dito sa SMC. Lalo na at gusto nila na magkaroon ng siyempre dominance dito sa PBA. Nakita naman natin na itong San Miguel at Magnolia parehong maagang na-eliminate. Itong Ginebra nakalusot siyempre at lalalaban dito sa Northport Batangier. Pero kung ikaw ang SMC, gusto mo na palaging malakas yung tatlo mong koponan at
Dito natin masasabi na itong si Robert Bolick ang magiging isa sa mga major superstars ng Magnolia kung sakasakali na matuloy ang trade na to. Nakita naman natin na si Paul Lee ang ganda pa rin ng nilalaro. So hindi naman malulugi ang koponan ni Coach Jong Wichiko kung sakali na ma-approve ang trade. At nakita naman natin na si Robert Bolick na frustrate na dito sa NLEX Road Warriors. Kaya hindi na ako magugulat kung siya mismo mag-request ng trade na malipat na dito sa Magnolia Chicken Templados. Kapag ito nangyari, dito talaga natin masusubukan yung tinatawag na coaching ni Chito Victorero kung paano niya mahahasa ng mabuti itong si Robert Bolick. Alam naman natin na mahusay na scorer si Bolick, pero pagdating kay Victorero sigurado mag-i-improve palalo yung kanyang depensa at yung playmaking. At yan magiging malaking tulong para dito sa koponan ng Magnolia kapag nakuha na nila si Robert Bolick. Ang Phoenix Jewel Masters nga ba ay mapapalitan na at ite-trade na yung mga top players nila. May mga report kasi lumalabas na baka itong Phoenix Jewel Masters, yung kanilang sabihin natin prangkisa ay mabebenta na at meron ng ibang bibili. At bago mangyari yan, baka yung mga top players nila ay matrade na rin. Kabilang dito si Jason Perkins, si Richie Rivero, Tyler Tio, Kai Balungay, at yung iba pa. Baka pati yung draft pick nila mawala na rin. Marami kasing naniniwala na itong Phoenix Jewel Masters hindi na magtatagal dito sa PBA dahil syempre meron ngang financial, sabihin na natin komplikado yung financial situation nung may-ari nila na si Dennis Uy. Hindi po ito yung sa Converge, iba pong Dennis Uy ito. At yan ang dahilan kung bakit ang Phoenix ngayon nagko-cost cutting. At itong Phoenix Jewel Masters kinakailangan syempre na magbawas ng gastos at ibig niya sabihin ay i-trade na nila yung mga top players nila. Kapag natuloy ang ganitong klaseng deal, pasahan natin na itong Converge, San Miguel, Ginebra, Magnolia at TNT susubukan kunin yung mga players ng Phoenix. Pati na rin siguro Meralco at Index papasok sa eksena. At kapag yan ay nangyari, meron ng bagong team na papalit dito sa Phoenix Jewel Masters. Ang tanong na lamang ay kung sino. Sa ngayon kasi, itong Phoenix marami yung tinatawag na mga potential buyer kapag natuloy nga yung ganitong klaseng trade. Ang problema lamang, kinakailangan syempre mahirap mahirap magbuo ng team sa PBA at baka yung buyer ng Phoenix hindi pumayag na i-trade yung mga top players nila. Syempre kung ikaw magtatayo ng team sa PBA, gusto mo meron ka ng mga top players agad para makapag-compete. So medyo magiging komplikado yung negosasyon dito. Kaya dito, marami tayong aabangan pagdating sa Phoenix. Shoutout kay Joseph Pineda, kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Anthony Alon family, Jonel Alagon at Serino Valles family, Katsakino Dokusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, Dexter Domer, si Enju, Michael D, Alicia Garcia at sa mga regular natin na mga viewer.